Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping magulang sinakta ng boyfriend ng anak nang mahuli nito sa aktong nagtatalik sa kanilang bahay. Dito sa Hukumang Pantahanan! Tingin ko mukha namang seryoso si Alejandro sa panliligaw sa akin. Kahit di pa kami nagkikita sa personal. Sana tama ako. Ay, in love na rin ako sa kanya. Kasi namimiss ko siya palagi. Hinahanap-hanap ko yung boses niya. Yung mga pang-aasar niya. Ay, ano ba yan? Talagang tinamaan yata ako sa gagong yun. Hello? Hi, my future girlfriend. Tumawag ka lang ba para maasar? Ano ba yan? Wala ka namang ka-sweet-sweet dyan. Lambingan mo naman ang boses mo kapag kausap mong future husband mo. Gusto mong basti din na kita? Uy, wag naman. Sige, ikaw rin. Mabubuhay ka sa panghihinayang. Oo. Ako pa talaga ng hinayang. Pero aminin mo, kahit na makulit ako at palaasar, hinahanap-hanap mo pa rin ako. Oo, aminin ko. Hindi nakukumpleto yung araw ko pag wala yung pang-asar mo. Oh, kita mo na? Like na like mo na ako? Yeah. Eh, tinamaan ka na sa akin? Yeah. Magpakatotoo na tayo, Mary Ann. Ako nga, nagpapakatotoo na nga sa'yo eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mahal kita. O ano? Kailan ko kayang maririnig sa'yo yung salitang I love you? Eh, pag sinagot ba kita, di mo ko lolokohin? Na hindi ka lang ningas kugon? Alam mo yun, ibig ko sabihin, yung sa una sweet, pero pag tagal-tagal, tumatabang na. Naku, hindi ako ganun, Mary Ann. Believe me, love na love kita. At never kitang lulukuhin, paiiyakin, sasaktan, at paaasahin. Promise. Okay. Anong okay? Mukhang kapanipaniwala ka naman, kaya oo. Sinasagot na kita ng oo. Ha? I love you din, Alejandro. Oh, thank you. Thank you, mama. Yes, girlfriend ko na si Mary Ann. Yahoo! Ay! Ang OA mo talaga, boyfie. Boyfriend talaga ang tawag mo sa akin, ha? Sige. Girlfriend naman ang itatawag ko sa'yo from now on. Ano ba yan? Nasaan na yung si Alejandro? Tinext ko na. Wala pa siyang reply. Nako, mukhang nang Indian lang yata ang gagong yun. Buli ka! Ay, ito ba yun? Ano ba? Ginulit mo naman ako eh. Ikaw na ba yan, Alejandro? Yep. The one and only handsomest man in the planet. Ano? Manahimik ka dyan, oh. Sabihin mo, the handsomest face on earth. Oh, kumusta naman ang girlfriend ko? Okay naman. Okay naman ako, boyfie. Pwede mo ba ako samahang bumili ng regalo sa papa ko?
Kasi Father's Day ngayon. Sure. Pero, pagkatapos mo makabili, sumama ka naman sa akin, ha? Kasi, ipakikilala kita sa tito at tita ko. Sige. Uy, basta wag lang tayo magpapagabi, ha? Alam mo naman, Papa ko, stricto. Okay. Kumain muna kayo, Alejandro, Mary Ann, habang naghihintay kayo kay Romeng. Mary Ann, huwag ka mahihiya. Feel at home. Opo, tita. Thank you po. Ay, siya nga pala. 8:00 na ng gabi. Mary Ann, medyo delikado nang lumabas pa sa lugar namin. Alam mo na. Baka gusto mo dito ka na lang muna magpalipas ng gabi. Oo. Tama si Tita Mary Ann. Baka mapahamak lang tayo kung lalabas pa tayo. Naku, baka magalit ang papa ko. Di kakausapin ko na lang ang papa mo. Ay, alam mo naman si Papa. Alam ni Papa, wala akong boyfriend. Ayaw kasi niya akong magkaroon ng boyfriend Pero, sige. Tatawagan ko siya. Ha? Oo, dito na lang ako magpapalipas ng gabi. Naku, si Papa tumatawag. Ay, sandali, sasagutin ko. Siguradong galit na naman to sa akin. Dahil inumaga ako ng uwi. Hello, Pa! Lagyan kang bata ka. Huwag ka nang umuwi dito sa bahay. Kasi sinisiguro ko sa'yo, malinindigan ka sa akin. Grabe naman kayo, Pa. Ano Hindi grabe? pa nga tinatanong kung nasan ako. Kababae mong tao pero nasa kanya ka pa rin ng 10 oras ng gabi. Ano may isipin sa'yo ng tao, ha? Para kang kalat-karan? Okay lang, Pa. Pauwi na ako. On the way na. Huwag na kayo magalit. Sige, umuwi ka na. Bilisan mo, Mary Ann. Pero sa susunod na gawin mo pa ito, malalayasin na kita sa bahay. Sige na, Pa. I-off ko na tong phone. Bye. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ano pong almusal natin? Ay, ayan. Kung ano yung nakikita mo dyan sa mesa. Sige na, maupo ka na at kumain. Ilang minuto ka na lang maghahanda bago dumating yung school service mo. Si Papa. Ay, nauna nang umalis ang papa mo. Maaga daw siya sa trabaho ngayon. Pero mamaya pag uwi niya, kakausapin ka raw niya. Oh? Ba, hindi na raw niya nagugustuhan yung ginagawa mong pag-uwi na 10 oras ng gabi. Ano ba kasi ginagawa mo? Bakit palagi ka na lamang nalalay sa pag-uwi? At sino kasama mo? Meron lang kaming school project na tinatapos kasama yung mga kagrupo ko. Matagal mo nang kinakatwiran sa akin yung school project nyo. Totoo naman. Hindi pa rin ba tapos-tapos? Ibang school project tong tinatapos namin. Diretsahin mo nga ako. May boyfriend ka na ba? Ano? Wala pa akong boyfriend. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo. Totoo yung sinasabi ko. Buti naman kung ganon. Ikaw 15 anyos ka pa lang. Napakabata mo pa para pumasok sa ganyang relasyon. Kaya Mary Ann kung balak mo makipag-boyfriend, sinasabi ko na sa'yo ngayon, hindi kami papayag ng papa mo. At kapag nabuntis at naging disgrasyada ka, itatakwil ka talaga namin. Ay, tama na. Ang aga-aga, share mo na agad yung almusal ko sa inyo. Gusto ko lang na maging malinaw sa'yo lahat. Dahil ayokong dumating ang araw na magkaroon tayo ng problema. Dahil nagkamali ka ng desisyon sa buhay. Mary Ann, aalis na kami ng mama mo. Kailangan na naming bumiyahe ngayong madaling araw dahil 4 oras din ang biyahe pa uwi sa ating probinsya. Huwag mong kalilimutan yung mga bili namin sa'yo, ha? Maglinis ka ng bahay. Pakainin mo yung mga alagang baboy natin. At huwag kang magpapapasok ng ibang tao sa bahay natin, ha? Ng mga kaibigan ko? Oo! Huwag kang magpapapasok kahit sino. Kahit sinong kaibigan mo pa yan. Teka, di ba't pinag-usapan na natin ito? Huwag mong sabihin sa amin na balak mong sumuway. Di ha? po, hindi. Hindi. Huwag kayong mag-alala. Susundin ko yung mga inuutos niyo sa akin. Mabuti. Mabuti naman kung ganon. Sige na. Maiwan ka na namin. Okay. Bye, Ma! Papa! Bye-bye! Ingat kayo sa biyahe! Alejandro, tika muna.
Buti naman maaga kang dumating. Sobra kasi kitang namiss eh. Ewan ko ba. Pero kanina pang umaga umiinit ang katawan ko eh. Simula nung tumawag ka sa akin. Ay, sigurado bang bukas pa uuwi ang mga magulang mo? Oo. Solong-solo natin ang bahay. Kung ganoon, pwede pa natin gawin yung, alam mo na. Ikaw talaga. Kung ano-ano iniisip mo. Tumigil ka nga dyan. Seryoso ko, Marian. Total, naisuko mo na rin sa akin yan nun eh. Saka huwag kang mag-alala. May dala naman akong proteksyon eh. Hindi ka mabubuntis. Teka lang. Hindi ba natin naisip pareho tayong 15 years old? Pero ginagawa na natin yung mga bagay na Ano ka ba naman? Ilang beses na tayo nagsiping. At wala naman tayo naging problema. Tapos, ngayon ka pa mag-iisip ng ganyan. Wala po. Okay. Sige na. Pumapayag na ulit ako, mahal. Huwag ka na magtampo sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo, mahal eh. Halika, simulan na natin. Kanina pa ako init na init sa iyo eh. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Marian, papa mo. Ako, sa bintana. Hayop kayo! Marian, buksan mo ang pinto! Apa, babuksan ko lang po. Teka mo na. Dali, tumakas ka na. Doon ka sa likod ng pinto dumaan, dali. Sandali. Hayop ka, babae ka? Ha? Ang landi mo. Dinala pa dito sa bayang boyfriend mo para magtali kayo. Napakababoy mo, Marian. Huwag mo saktan si Marian. Isa ka pa. Hayop ka, lalaki ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Tama, bawa ka sa... Papatayin kita, hayop ka. Binaboy mo, anak ko! Tama na, huwag niyo saktan ang boyfriend ko pa. Huwag mo akong pigilan. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo patayin si Alejandro. Tama na po. Bawa na kayo sa akin. Tama na po. Papatayin kita, hayop ka. Sisiguruhin ko sa'yo ngayon na pagsisihan mong ginalaw mo pa ang anak. Hindi ko Bakit mo naman sinaktan ng ganon yung boyfriend ni Mary Ann? Ayun, basag yung mukha. Malayo sa bituka yung ginawa ko. At saka pasalamat siya. At hindi ko siya pinatay. Pero kahit na, minor de edad yung sinaktan mo. Sigurado ako, kakasuhan ka ng mga kabag-anak Ano? niya. Siya pang may ganang magsampa ng kaso. Samantalang siyang umargabyado sa anak natin. Oo, nandoon na tayo. Pero masyado ka namang naging brutal doon sa bata. Tama na! Huwag mo na akong sisihin. Tama lang ang ginawa ko. Yung anak mo kasi masyadong pasaway. Oo, kinausap ko na yung anak natin. Hindi naman daw siya mabubuntis. Kasi gumamit naman daw sila ng proteksyon. Kahit na! Napakalandin ng anak mo. Dahil pa niyang babaeng kaladkanin dahil sa ginawa niya. Hoy! Ba? Mga hayop kayo! Sino? Lumabas kayo dyan! Ayan. Harapin niyo ako! Ang lakas ng lobong saktan at pahirapan ng pamangkin ko! Sino? Lumabas ka dyan! Ang patay kinakayop ka! Yun yung tsuhin ng boyfriend ni Mary Ann sa labas. Sandali ha. Diyan ka lang. Harapin ko lang ang hayop na yun. Huwag na, baka mapahamak lamang tayo. Hayaan mo na lamang siya magwala dyan sa Pero- labas. Kanuan! Pero Kung haharapin mo yan, sigurado ko may hawak na armas yan. Ha? Magpapang-abot lang kayong dalawa. Pakiusap, hayaan mo na siya sa labas. hayop na yun. Hindi ko palalagpasin itong ginawa mo sa pamangkin ko! Hayaan mo nga. Wala lang pas... Kakasuhan namin kayo! Ano ka ba? Hindi kami titigil! Hanggat hindi nakakamit ni Alejandro ang hustisya! Lumabas ka dyan, mga hayop! Ay, Harapin niyo ako! hayaan na lamang Mga natin siya dyan tuwan! sa labas.
At kung kakasuhan niya tayo, harapin na lamang natin siya sa korte. Sige, hindi ko na siya harapin. At kung ano man ang mangyari, Ano? hingi rin tayo ng tulong sa abogado Hindi ako talaga lalabas yan! para makontra natin kung ano mang kaso ang isasampal nila laban sa akin. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping magulang sinaktan ng boyfriend ng anak nang mahuli nito sa aktong nagtatalik sa kanilang bahay. May tinatawag pong death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances sa ilalim ng Revised Penal Code. Sa Article 247 ng binanggit kong batas, wala pong parusang kulong ang isang legal na asawa kung mapatay niya ang kanyang spouse o ang kalaguyo nito kung maaktuhan niya ang mga ito na nagtatalik. Tanging distyero lamang po ang isinasaad na batas na parusa para sa asawang nakapatay. Ayon po sa Article 87 ng Revised Penal Code, ang sinumang nahatulan ng distyero ay pinagbabawalang pumunta o pumasok sa lugar o mga lugar na designated o sa tinukoy na radius ng korte. Gayunman, ang pagbabawal po na ito ay hindi maaring lumagpas sa 250 kilometers pero hindi naman bababa sa 25 kilometers mula sa binanggit na area sa hatol ng korte. Kaya naman taken in consideration of Article 247 ng Revised Penal Code, ang distyero po ay nagsisilbing proteksyon na din ng nahatulan laban sa posibleng paghihiganti ng mga miyembro ng pamilya ng kanyang napatay. Samantala, kung sakali na hindi naman po mapatay at nagtamo lamang ng injuries ang sinuman sa naaktuang nangaliwang spouse at kalaguyo nito, wala pong parusang ibinibigay ang batas. Ibig pong sabihin, wala pong criminal liability. Ang probisyon pong ito ng batas ay applicable din para sa mga magulang na mahuling nakikipagtalik ang kanilang minor de edad na anak na babae sa manliligaw nito basta't nakatira pa ito sa kanilang poder katulad na lamang ng kaso ni Marian. Dagdag pong kaalaman, sakali pong magsampa ng kaso ang mga kaanak ng napatay o kaya naman ay ng nasugatan. Maari pong parricide ang kaso kung ang nangangaliwang asawa o ang anak na babae ang napatay. Homicide naman kung sakaling ang kalaguyo o ang manliligaw ang mapatay. Physical injuries naman sakaling wala namang namatay pero meron pong nasaktan o nasugatan. Ang Article 247 po ay hindi automatic ang application. Sa ganitong kaso, inaamin po ng inihabla na siya nga ang nakapatay o nag-inflict ng injuries sa biktima. Sa halip na patunayan ng prosecution o naghabla na guilty beyond reasonable doubt ang inaakusahan, nalilipat po ang burden sa akusado. Kailangan po niyang mapatunayan na pasok sa Article 247 o death or physical injuries inflicted under exceptional circumstance ang mga pangyayari. Kung hindi, hahatulan siya ng kulong ayon sa mga parusang nakalaan sa krimen na nagawa sa ilalim po ng Revised Penal Code. Kaya naman going back to our case, sakali pong matuloy ang paghahabla ni Tito, kailangang patunayan ng tatay ni Mary Ann na nahuli nga niya ang mga ito sa aktong pagtatalik ng saktan niya at bugbugin sa Alejandro. Kailangan din niyang mapatunayan na minor de edad pa si Mary Ann at nakatira pa ito sa kanilang poder para magamit na depensa ang Article 247 ng Revised Penal Code at maabswelto sa kanyang nagawa. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!